mo na yung instruction sa ako na daan. Hindi pa pamuluton gani. Kanina po doon sa umpisa, nakita niyo po yung video na kung saan nagkalat po yung mga gulay. Yan po ay pinagtatapon ni Barangay Chairman. Paninda po yan ng isang pobreng vendor. Nagwala si Chairman, nag-iskandalo, nag-ormentado. Tanungin natin kung bakit. Makakausap na natin sina Rosalie at Merlinda Navarro. Mother and daughter ito. Ma'am Rosalie? Sir Rafi, good morning po. Bakit nag-ormentado si Chairman? Pinaghagis yung paninda ni nanay? Opo, Sir Rafi. Nagagis niyo po na si Chairman at saka yung anak niya na si Sultan. Bakit? Anong problema kay Sultan at saka tatay na si Chairman? Gusto nila kasi, Sir Rafi, doon kami magdala ng mga paninda namin doon sa kanilang market na private po. Teka muna. Yan dyan, yung kung saan nagtitinda kayo, public market yan. Oo, for public po to sa amin. Ang gusto ni Chairman, lumipat kayo sa private market na kasosyo siya pag mamayari niya. Ano yun? Sa kanya yun po, Sir Rafi. Aha. So gusto niyang lumipat kayo sa kanyang private market para kumita naman siya. So, hindi kayo pumayag. Okay na kayo dyan sa public. Opo, sir, hindi ako pumayag. Kasi sabi ko, hindi pwede si mama na mapawisan ang likod niya kasi galing na sa sakit. Dahil bawal sa kay mama yung ma-stress at mapagod po, Sir Rafi. Kaya sabi ko, nakikiusap ang mama ko sa kanya na hindi siya pwede dahil galing niya lang sa sakit. Tapos sabi ko, hindi kami doon pwede magtinda kasi dito lang talaga kami magtitinda. Dahil sabi ko, simula sa pulpa dito na talaga kami tumitinda. Sabi niya, hindi pwede. Nagsisigaw-sigaw sa sir. Tapos ang anak niya dumating din. Pinanghagi siya yung mga isda doon sa isang lamesa. Tapos yung sa amin. Tapos sabi ko sa kanya, Kap, maawa ka naman kay mama. Nanginginig na si mama na namumutla. Sabi ko, baka ano mangyari kay mama. Sabi ni Chairman sa kanina, wala akong sabi niya pakialam kahit mamatay kayo. Sabi niya lang yan nun. Tapos tumalikod sila, Sirapi. Tumalikod sila, tapos parang bitsuhan ko sila sa mga nakakalat na mga isa namin sa yung mga manok. Chairman, Honorable Chairman, Sir. Good morning, sir. Kamahalan, Manager, Chief, Commander, General. Si Kapitan Risti Oquindoro. Opo. Kaya nga, Chairman, tinawag kita na magagandang pangalan. Kasi ako mismo natatakot sa'yo, Chairman. Baka mamaya, ihagis mo yung mga papel ko, silya ko. Ayaw kita makaharap. Nanonood ko palagi, sir, sa programa ko. Nanonood ka. Kung nanonood ka, alam mo na galit ako sa mga abusado. Ba't ka abusado? Mahal na mahal ko mga tao dito. Kung mahal na mahal mo yung mga tao, bakit mo pinaghagis ang paninda nitong mag-inang Navarro, Rosalie at Merlinda Navarro? Hindi totoo yan. Ito, sir, ang nangyari. Blessing ng bagong palengke namin. 1 week before, inibita ko nila, pinatawag ko sila sa barangay hall para magkaroon kami ng blessing para ang magiging cutting of ribbon namin, yung congressman namin, si Congressman Villones. Ano pakialam ko kay Congressman Villones? Pakialam ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pambagitin sa akin si Congressman. So what? Blessing namin ang aming speaker. So ibig sabihin, gusto mong pagbigyan, gusto mong pasiklab kay Congressman, gusto mong humalik sa puwit ni Congressman, kaya kinakailangan mag-abala ka ng mga tendera dyan sa palengke, sa public, para pagdating ni Congressman, pagkating ribbon, ma-impress si Congressman sa'yo? Hindi, sir. Ito, sir, na totoo. No? Sinasabihan kita. Ngayon, tanong mo ko, sasagutin ko. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, bakit mo kasi pakialaman itong si Nanay Merlinda at Nanay Rosalie, samantalang komportable na sila dyan sa public market, ba't kinakailangan mo silang pilitin na lumipat sa isang private market na pag-aari mo? Hindi ko pag-aari yan, saka hindi ko sila pinapalis. Ang nangyayari, iniimbita ko sila sa
sa blessing sa bagong palengke. O sige, inimbita mo. Kung ayaw nila, ba't mo pipilitin? Hindi ko sila pinipilit, sir. Hindi ko sila pinipilit. O kung hindi mo pinipilit, ba't mo hinagis yung kanilang mga paninda? Hindi ko inahagi sa mga paninda. Sir, ano ko, sir? Hindi ko Eh magagawa. talaga ka nga, dahil yung mga paninda yan, nagkalat na semento. Sino naghagis yan? Multo. Ang naghagis na mga gamit nila, sila mismo para maibidensya sila na sinisiraan nila ko dyan, ikalaban ko sila sa politika. Ganon. So sila ang mga naghagis niyan. Sila ang naghagis para makita nila na Okay, ako sige. naghagis. Ang tanong ko, bakit ang isang vendor ipaghagis niya yung kanyang mga paninda na binili niya yan, pera niya yan, pinaghirapan niya yan para mapunta lang sa wala? Ba't kinakailangan niya magsunog ng pera para lamang siraan si chairman? Why would they do that? Maliban na lang kung sila ay katok-katok na tulad ng isang barangay chairman dyan sa inyong lugar. Maaari ko bang gagawin yan? Hindi ko magagawa yan. Ang sekretarya ko, anak niya, iyon ang sekretarya, iyon ang nagsingil sa kanila dyan sa palengke. Hindi sila nagbabayad sa palengke. Yan ang totoo. Tanungin mo ang anak niya, yan ang mismo Okay. ang aming sekretary. Ma'am Rosalie, Sinungaling Okay. ka. Sinungaling. May mga ebidensya po ako. Wala pa pa manapabali to. Kung ano yung pinapakuha doon sa amin. Ipakita ko sa'yo. Ipakita ko sa'yo sa Roque. Mayor, magandang umaga po, Mayor, sir. Magandang baka po. Opo. Mayor, alam niyo na ho ba ito nangyari sa palengke na kung saan pinaghagis po ni chairman yung paninda po ni Nanay Merlinda at Nanay Rosalie? Dahil lamang po... Salamat po yan ng Sabado lang ha, ng Sabado na ako. Opo. Ang gusto lang kasi Sabado ko ni yan, chairman, Batutuan. lumipat daw po itong dalawang mag-ina sa isang private market na di umano pag-aari ni chairman. Di ba, Mayor, dapat hindi pinipwersa yung mga gustong magtinda sa public at gusto magtinda sa private, kanya-kanyang diskarte yan. Di ho ba, Mayor, sir? Alam mo, Idol Rapi, no? Sa free enterprise, bawal yan kasi yung dating market ng Pontevedra is owned by the provincial government. Wala kaming muwa yan na hituna. Opo. Tapos, sabi ko, bawal naman na pilitin yung taong lumipat sa kabilang market. Then, against the law, di ba? Pangit yan eh. Yes, sir. Tama. Itong ginawa po ni chairman, pinipilit niya po dahil gusto raw magpa-impress ata ni chairman doon kay congressman dahil si congressman magkakating ribbon, walang katao-tao doon sa private market niya. Para napahiya siya, ayon, ang ginawa niya, binuntong niya ang galit sa mga vendor na pobre at pinagagis niya mga paninda. So, Mayor, baka pwede ko kayo makialam dito at tulungan natin itong mga pobre niyong constituent. Mayor. Alam mo, Idol Rapi, no? Sir. Yung vice mayor ko rito, pamangkin ni barangay chairman. Okay. So, wala kami dapat pakawayan diyan dahil yung pamangkin niya, vice mayor ko. Opo. At saka, Idol Rapino, ay sa Timikari, kapitan ng barangay, Bailan, kasama kami niyan. Opo. Board member ako, governor, Opo. din mayor. I have never forced anybody Yun. against the will na in a free enterprise, dapat may karapatan ng tao kung saan niya gusto magtinda. Thank you, Mayor. Thank you so much. Well, Mayor, sumasaludo po ako sa inyo kung ganun. Thank you so much, Mayor. So therefore, itong si Chairman Mayor, kung kinakailangan po ikasuhan ito or kinakailangan po dalhin niyo po yung mga staff niyo sa Mayor's office para protektahan naman po itong mga pobre mga tindera na ayaw pumunta sa private market ni Chairman at hinaharas. Baka pwede, Mayor, kausapin niyo po ang inyong COP na bantayan po itong mga pobreng vendor sa public market na ayaw pumunta sa palengke ni Chairman. Sir. It is our duty and obligation to protect anybody here, Apo. regardless of their status in life, kahit mahirap man, mayaman man, matanda o bata man. Amin obligasyon yan. Chairman, sabi ni Mayor, dapat hindi mo pinipilit ang isang taong ayaw lumipat ng pwesto. Pwede ko magsalita? Pwede po Hindi. ako Kausapin mo si Mayor. Sige, tingnan natin. Mayor, mayong aga. Good morning. May aga. Hindi ko sila pinapaalis yan. At totoo, buong ipuna, ang barangay ko, witness. Hindi ko sila pinapaalis. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin sila dyan. Ang kabilang market, no, iniimbita ko sila na magpunta doon kasi may mga bisita kami. Hindi ko sila pinapalis. Sige sila dyan magtinda kasi ang mga bindor na iba dyan, pinapaalis nila kung magtinda dyan sa palengking lupa. Ayan ang totoo. Kasi ang sabi nila, sa kanila daw ang palengke. Nagpatayo na sila ng bahay sa loob ng palengke, sir. May bahay na sila sa palengke. Bawal ang magpatayo ng bahay sa loob ng palengke. Diyan sila nakatira na. Inaaway nila yung mga bindor na gusto pumasok diyan magtinda. Sabi nila, sa kanila daw yung palengke. Alis kayo dito, hindi kayo pwede magtinda dito. Yan ang totoo. Chairman, yan yung side mo.
may side din yan naman yung kabila na ikaw po ay abusado. Anyway, kaya nga po namin tinawagan si Mayor, Chairman, para si Mayor na po mag-imbestiga. And we know na patas po si Mayor. So ipapaubay po namin kay Mayor yung pag-imbestiga, hindi po sa inyo at sa mga tauhan nyo, Chairman. Mayor, ang akin na lang pong request, Mayor, paki-imbestigahan na lang po ito pong nangyari dyan sa palengke at pakitulungan na rin po itong mga vendor. Mayor, total naniniwala naman kayo na dapat walang puwersahan. Therefore, naniniwala po kayo na may karapatan po talaga mga vendor kung saan sila ngayon. Okay, Mayor? Sir? Okay, maraming salamat. Maraming salamat to. Idol lang natin. Okay. Mayor, sobrang thank you, Mayor, ha? Mabuhay ka, Mayor. Chairman? Yes, sir. Good morning. Pagtarong diha, Chairman. Pagtarong, Jod. Oh, yes, sir, no? Pagtarong kay maayo ka lang godog laparohon diha kay ngud ang imong nawong sa Anudoro Baloka, please. Okay, anyway, Chairman, seryoso na si Mayor, Chairman, sir, mag-iimbestiga po para malaman kung ano talagang katotohanan. Now, kung sinasabi niyo yung totoo, then I'm sure si Mayor gigit na po yan at kung sino talagang sabi yung totoo. So far, Chairman, hindi nagko-connect po yung mga sinasabi nyo na ihagis po ng mga tindera, yung kanilang mga paninda, sisirain, para lamang gibain ka. For what? Pero mas kapanipaniwala po yung sinasabi mo, galing mismo sa bibig mo, na ito ay nakatulong sa argumento nila na nandoon kasi si congressman at magkakating ribbon, siguro walang mga tindero, nilangaw, napahiya ka kay congressman, ba't mo ako dinala dito magkating ribbon? Wala naman palang tao. So ngayon, pumunta ka doon, nagwala ka. Kasi na-insulto ka. Ikaw na mismo nagsabi, inanyayahan nyo sila. Hindi sila sumunod doon sa paanyaya mo, na-insulto ka. Kaya nga tawag ko sa inyo kanina, kagalang-galang, boss, chief, manager, commander. Kulang na sabihin ko, presidente, president, vice president, senator, congressman, ano pa? Kaso, hindi ka bagay sa ganung mga pangalan. Ngayon pangalan, barangay chairman ka palang, abusado ka na. Paano kung naging mayor ka na? Paano kung naging governor ka? Paano kung presidente ka na? Baka lahat kami, pagsisipain mo na lang sa kalye. Okay? Sige, chairman. Magpakatino ka. Ma'am Rosalie, Ma'am Merlinda, huwag niyo bababa ang telepono. Papakiusap po namin kay mayor. Pupunta kayo kay mayor sa mayor's office. Harap kayo kay mayor. Patatawag po to si chairman. Doon kayo magkaharap-harap. Okay? Oo, sir, happy. Thank you po, ma'am.